Hello, magandang araw po sa ating lahat. Kamusta? Ito po ang inyong mong lingkod, munting tinig ng ordinaryong Filipino all the way from Sultan Kudarat. Kung kayo po ay bago sa ating channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa kung ano man mga activity ang gagawin po natin dito po sa ating Munting Tinig channel. Ang pag-usapan natin mga kamunting tinig ay ganito po. Kalat na naman ang kasinungalingan ng mga Duterte de Hard supporters na kung saan makakalabas na daw si Rodrigo Roa Duterte pansamantala. Pero ito ang pinaka-OA na balita. Galit na galit, no? Ang mga Duterte de Hard supporters. Ganon din po si Sara Duterte. Alam mo kung saan sila nagagalit? Dahil si Rodrigo Roa Duterte natagpuan na walang malay sa loob ng kanyang kulungan. So ngayon, dahil unconscious si Rodrigo Roa Duterte, akala nga namin patay na, buhay pa pala, no? Kasi kung unconscious ka, maaaring magiging conscious ka ulit. Pero sa punto na ito, mga kamunting tinig, OA naman masyado. Kaya po hindi nagagrant ang request ninyo sa ICC kasi inaaway ninyo ang ICC. Kung ano man ang mga galaw ni Rodrigo Duterte dyan, isisi ninyo sa ICC. Pagkatapos, ikondisyon ninyo ang mind ng mga Pilipino na parang kasalanan pa ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, kasalanan pa ng gobyerno ng Pilipinas, kung yung tatay ninyo na demonyo dyan sa dahig, mawalang malay. Sabi ko nga sa inyo, mga kamunting tinig, wala na pong pagmamahal ang majority ng mga Pilipino kay Rodrigo Roa Duterte dahil po sa kanyang kabastusan, at kawalang kwentang pagganap bilang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Yan po yung aming prinsipyo at hindi nyo po kayang baliin yan. Kung ano po ang magagandang paniniwala nyo kay Rodrigo Duterte, so go ahead, paniniwala po namin ito. Pero mga OA kayo eh. Kung natagpuan na walang malay, kung totoo man yan, si Rodrigo Roa Duterte, di makiusap kayo sa ICC na ayusin ng kanilang mga doktor. Ipalaboratory ninyo. Ipagamot ninyo. Ipadoktor ninyo. Ipakonfine ninyo. Total may mga pera man kayo. Kung wala kayong tiwala sa mga doktor dyan sa dahig, di bahala kayo. Problema nyo na yon. Pero wag ninyong isisi sa Pangulong Bongbong Marcos. Wag nyong isisi sa gobyerno ng Pilipinas. Kung mamatay si Rodrigo Duterte, ay di siguro pagod na siya huminga. Pero ang masamang damo, matagal mamatay. Kaya huwag kayo mag-inuwi. Ang dami nyong drama. Noon, butot balat. Hindi nyo, nakalimutan nyo na ba na updated kayo palagi dahil dumadalaw kayo sa loob ng kulungan? How come na hindi nyo na monitor ang kanyang kalusugan? Palpak din pala kayo eh. Sa pamilya ni Rodrigo Duterte, palpak din pala kayo. Dapat iyan ang unahin ninyong isecure. Hindi na makipagchismisan kayo kay Digong. Hindi na pagurin nyo siya at saka chismis at paasahin nyo siya na makalabas. Kaya yan tuloy, ang mga buang, may mga saltik at mga tralala na mga tagahanga dyan sa dahig, nagpakalat ng kasinungalingan. Nag-grant na daw po ang interim release ni Rodrigo Roa Duterte. Kaya i-welcome na daw po sa Pilipinas. O ayan din ang sinabi ni Sara Duterte, mayroon na daw pong third country na handang mag-host kay Rodrigo Roa Duterte pero hindi pa po pinangalanan. Ang malaking tanong po, bakit kayo hindi mag-grant ng interim release? Dahil kayo po ang gumagawa ng eksena. Minamasama ninyo ang ICC, inakusahan pa ninyong kinidnap si Digong ng gobyerno ng Pilipinas at kunaybans pa ang ICC. Kaya kung kahit na anumang gawin ninyo, hindi makakalabas si Digong. Dahil unang-una, palpak din ang abogado nyo. Now, balik tayo sa punto sa issue ng kalusugan. Mag-request kayo. Ipa-check up nyo. Pwede namang ilabas si Rodrigo Duterte siguro dyan papunta ng ospital sa Netherlands. Pakiusap kayo sa ICC. Hindi na natagpo ang walang malay si Rodrigo Duterte, sisihin yung sa gobyerno ng Pilipinas. Mga tanga ba kayo? Yan yung 101 Dalmatian to the highest kabubuhan at katangahan. Kung ano-ano na lang na mga kadramahan ang pinagagawa ninyo para maawa sa inyo ang mga Pilipino. Sinusuka na kayo ng majority ng mga Pilipino dahil panggulo lang kayo eh. Tingnan mo si Sara Duterte, hindi na nagtatrabaho bilang vice presidente. Di bahala kayo, problema nyo naman yan.
Pati nga si Koopman, hari din ng twisted news. Mantakin mo, gagamitin pa yung statement ng Undersecretary ng PCO na si Atty. Claire Castro. Maliwanag naman na iniiba ang context. Tandaan, hindi po nakikialam ang gobyerno ng Pilipinas, lalong-lalo na ang Marcos administration, sa kung anuman ang magiging desisyon ng ICC. The Philippine government cannot intervene. Naintindihan po ninyo? Kahit sabihin pa natin na itong si Rodrigo Duterte ay Pilipino, pero sinusuka na ng mga Filipino majority. So yan po mga kamunting tinig, ang OA ninyo. Ang advice ko sa inyo, instead na magalit kayo sa ICC, ayusin nyo ang trato sa ICC. Baka mamaya yung pagsupladan ninyo, yung pagtatrantom ninyo, yung pag-fake news ninyo, yan pang naging dahilan na dyan na lang mamatay at mabulok si Rodrigo Duterte sa ICC. Kayo ang dahilan kung bakit natatagalan si Digong labas ng kulungan. Dahil sa mga matatalas ninyo ng mga pananalita. Ngayon si Sara Duterte, upon hearing the news, nag-collapse daw, nawalan dalang malay. Pa-check up! Sulat kayo sa ICC, hindi nasisihin nyo yung ICC. Magalit kayo sa gobyerno ng Pilipinas. Magalit kayo kay PBBM. Kaya nga hindi makakalabas si Digong sa kulungan dahil pinagyayabang ninyo na kapag makalabas ang tatay ninyong demonyo sa kulungan ng ICC, papabagsakin ninyo si Pangulong Bongbong Marcos. So paano kayo i-grant niyan? Dahil threat po ang inyong mga pinagsasabi sa taong bayan at sa buong mundo. Magpapakumbaba kayo. Ang problema sa inyo, wala pa kayong pagpapakumbaba. Si Rodrigo Duterte na nga dadahilan ng libo-libong pagpatay at iba pa mga biktima ng walang kwentang war on drugs ni Digong, kayo pa yung magagalit. Harapin ni Digong ang accusation laban sa kanya. Kaya kung ano mangyayari sa kalusugan ni Digong, kapabayaan nyo yan dahil hindi gina-check. Right? Pati ba naman pagbisita ng mga taga-imbahada o consulate o Philippine Consulate Representative dyan sa ICC, bigyan nyo pa ng malisya. Yun naman talaga ginagawa ng mga embassy at saka Philippine Consulate sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tinitingnan po kung ano yung kalagayan, nakakulong man o hindi nakakulong. Yan man ang ginagawa ng ating gobyerno sa pamamagitan po ng Philippine Consulate Representative o ng Embahada ng Pilipinas. O, specifically sa lugar na yan. Bakit mamasamain po ninyo? Kasapos pagdudahan ninyo na ipapatay pa ni Pangulong Bongbong Marcos si Rodrigo Roa Duterte? Hindi po welfare check yon, kundi may balak na i-assassinate. Ano makuha ng Marcos administration pagpatayin ninyo si Rodrigo Duterte? Aber, pagpatayin ng administration si Digong, ano makukuha ng Philippine government? Ano makukuha ng mga Marcos pagpatayin nila si Rodrigo Duterte? Hindi nga nila pinatay nung nandito pa si Digong? How much more pa kaya na nandoon na sa malayo? Na hindi pa pwedeng magpunta kapag halimbawa hindi magpaalam? Hindi mo pa mapapasok ang detention facility ni Digong pag hindi pa magpapaalam? May consent naman ni Digong, klarong-klaro po yun according to Department of Foreign Affairs. May basbas. Pumayag si Rodrigo Roa Duterte. Uinin nyo masyado. Mga gago to, mga DDS na to. Natagpuan na unconscious si Rodrigo Duterte. Kung may utak kayo, kung nag-iisip kayo, isisi ninyo sa gobyerno ng Pilipinas. Dapat, di ba, kayo na pamilya ni Digong, magtanong kayo sa sarili, anong ginagawa ninyo? Kahit nakakulong si Digong, kung inaalagaan nyo ang matanda, hindi po magkakaganon ng ganyang klaseng balita. Sigurado kayo, totoo ba talaga na natagpuan siya na walang malay? Inong nakaraan lang, kumalat po yung latest kuno na picture at video na kumakain pa si Digong. At saka picture na mayroon pong tungkod at malakas pa ang kanyang pangangatawan. Sabi ninyo, maayos ang kalusugan niya. Tapos may press release kayo na butot balat na lang. Tapos ngayon, from butot balat, natumba, natagpuan, na walang malay. Sabi ko nga sa inyo, kahit mapatay si Rodrigo Duterte, siguro maiyak na lang siguro yung iba, pero magpasalamat sila. Kaya lang hindi kabayaran yung kamatayan ni Digong sa kasalanan niya doon sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay. Dahil po sa walang kwentang war on drugs ni Rodrigo Roa Duterte na ang mga nabiktima, mga mahihirap at mga inosente lamang. Walang napapakulong na mga big fish. Walang napapakulong na mga sindikato.
involved sa illegal drugs operation. Wala. Kaya kayo, wag kayong mag-inom ha? Wag nyo namang patunayan masyado ng halata na may salte kayo at buang kayo. Wag nyo naman. Ha? Wag nyo nang dagdagan yung ganyang klaseng masamang impression sa inyo. Ipagamot ninyo si Rodrigo Duterte, mga bobo. Para nang sa ganon, madugtungan pa yung buhay niya para makamit pa ng mga biktima ang hustisya. Dahil ang kamatayan ni Digong, hindi po kabayaran sa kasalanan niya sa mga biktima ng walang kwentang war on drugs niya. Dahil gusto po makita ng mga biktima, pamilya ng mga biktima, na mag-suffer si Rodrigo Duterte sa kasalanan na ginawa niya. Sa krimen against humanity na ginawa niya. OA nyo masyado. Kaya hindi kayo pinapapaboran kahit gaano ka sabi nyo, magaling abogado nyo. Kaya hindi kayo pinapapaboran dahil inaaway nyo ICC. Pagkatapos, pag hindi kayo paboran, sabihin niyo nakikialam ang gobyerno ng Pilipinas para hindi makalabas si Rodrigo Duterte. O di ba kaya parang diskarte ito ni Sara na hindi makalabas tatay niya para may gamitin siya against sa Marcos administration? Tralalamang kayo. O once again, ito po ang inyong lingkod, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, kung kayo po ay bago sa ating munting tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And don't forget to click the notification bell. Manood ng mga patalastas for economic purposes. Once again, ito po ang inyong lingkod, si Sir Glenn, ang munting tinig ng ordinaryong Filipino na nagsasabi, tayo po ang mga bagong Pilipino sa ngayon, sa bagong Pilipinas na inihanda ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa ngayon, sa susunod na henerasyon, at sa kinabukasan. Adios.